So, what's up again mga babagsak? Welcome again sa ating video. At ito yung continuation ng ating hypothesis testing about a population mean when the variance is unknown. So, yung first part is the critical value method. So, ito naman yung p-value method. So, gaya pa rin ng ating example kanina dun sa ating previous video, yung history teacher ay claim niya na ang average height ng Filipino males ay 163 centimeters. Ngayon, meron itong estudyante na nagte-take up ng statistics. Then, nag-test siya nag-select siya ng 20 random Filipino males, sorry. Then, mineasure niya yung height. So, ito yung height. Then, ayun, ito yung problem natin. Do the collected data presented sufficient evidence to indicate that the average heights of the Filipino males is different from 163 centimeters. Then, gumamit tayo ng 0.05 level of significance and inassume natin na ito ay naka-normal distribution. So, ang first natin ginawa is, so of course, ayan, gumawa tayo ng, cancel kita. Ito, kinuha natin yung ating mean at yung ating variance. Then, ayun, nag-conduct na tayo or hinanap na natin yung ating HO, null hypothesis, then HA. Then, after that, letter B, we set our significance level to be, our level of significance to be 0.05. Then, nag-test na tayo ng statistics. Gumamit tayo ng t-test. Kasi, unknown yung ating variance. Then, yung n natin ay less than 30. Hindi siya sumusunod sa central limit theorem natin. Okay. So, for the continuation, dito pa lang. Sana yung pen ko? Ayan. Okay. Ayan. So, ayan, nag-solve tayo. So, nakuha ang 1.957. Ngayon naman, let's test using p-value method kung ito ay if we reject HO or we fail to reject. So, first is we need to find the degrees of freedom. So, our DF is equal to n minus 1. So, n is equal to 20. Wait, ang tsaka naman ng sulat ko. Papangit yata ng papangit ang 20 minus 1. So, n is equal to 19. Okay. So, ito pa rin yung ginawa natin nung last time. So, hinanap pa rin natin ang degrees of freedom. Kasi nga, nasa t-test tayo. Ngayon, punta tayo sa ating t-table. So, ito ang ating t-table. Okay. So, under area of in two tails. So, dito tayo sa degrees of freedom na, so may degrees of freedom na, ayan. Then, tingnan natin kung nasaan banda. Okay. Kung nasaan banda ang ating computed T. So, ang computed T natin again ay 1.957. Tingnan natin kung saan siya papasok. Okay. So, under dito sa 19 degrees of freedom. So, nandito siya sa gitna ng nasa gitna siya ng 1.729 at 2.09793.
Okay, so ibig sabihin, nasa gitna siya ng, okay, ito, 0.10 tsaka 0.05. Okay, so babalik na tayo doon sa ating sinosolve. Okay. So, yung P natin ngayon, ay, nag-iba na ng kulay. Palitan na lang natin ng kulay yan. Kasi maganda yung na-drawing natin eh. Okay. Okay. So, yung P natin ay nasa gitna ng 0. Ba't ba pa rin ang kulay niya? Okay. So, 0.1 or 0.10 at 0.05. Okay. Ngayon, alam natin na since nasa gitna nga siya, so we can make ano bang tawag dito? Pwede tayong maglagay ng sign of inequality natin. Siyempre, mas malaki mas malaki ito si 0.10 kaysa kay 0.5. So, pag ganyan yung direction natin. So, mas malaki siya. So, kakainin natin yung mas malaki. Or yung bunganga niya ay nasa mas malaking part. Okay. So, mas maganda yung isa. So, we duplicate na lang natin. Ayan. Ayan. Eh, natin duplicate. Okay, yan. So, ibig sabihin, yung p-value natin ngayon is, syempre, hindi na natin to titingnan, tong part na ito. Magko-concentrate lang tayo dito sa part na ito. Okay, dito sa part na ito. So, palitan natin. Gawin natin clear. Then, ito. Mahirap. Okay. So, lagyan ko lang na yan. Tasan natin. Gawin natin 1. Okay. Magko-concentrate lang tayo sa part na ito. So, yung napag-aralan natin na kung yung ating P, okay, kung yung ating na-solve na P ay mas maliit sa 0.05, which is our level of significance, so we reject. Okay? So, pero pag ito ay greater than, ayan, nakikita nyo, greater than, ibig sabihin, we fail to reject. So, for our letter E, for our conclusion, okay, for our conclusion, we said to be yung HO natin, since yung ating P ay greater than 0.05, ang HO natin ngayon ay we fail to reject or do not reject. Fail to reject. Oops. Reject. Okay. Since nag-fail to reject tayo dito. Okay. Since nag-fail to reject tayo dito, we can conclude that dito sa ating PowerPoint, balik tayo dito. Okay, dito sa ating problem. Dito sa isa. So, since we fail to reject, ibig sabihin, there is no sufficient evidence to indicate that the average height of Filipino male is different from 163 centimeter. So, ipapaste natin yan dyan. And maintain. Okay.
Okay. Okay, so papalitan ko lang ng kulay ito. Gawin kong puti. Okay, then medyo papalitan para makikita nyo. Okay, so there is ito yung mga nagpapatagal dito sa explanation ko eh. Sufficient height. Okay, so we conclude that there is no sufficient evidence to indicate that the average height of males is different from 163 centimeters. Pero pag ito ay nag-reject ka, okay, ang ibig sabihin na yan, tatanggalin mo lang naman to, there is a sufficient. Pag ito ay reject. Pero since ito ay fail to reject, there is no sufficient evidence to indicate that the average height of the Filipino males is different from 163. Ibig sabihin, yung mga Filipino males daw ay, yung average height niya daw ay talagang 163. Okay? Hindi daw siya iba. Okay. So, that's it. And thank you for watching. Okay, stay tuned. Please like and share na rin, ha?